Paano daw ba kinakat ang simpleng happy birthday banner? Gamit lang ang simpleng materyales tulad ng cardboard at pintura. Narito ang proseso, papakita ko sa inyo. Maaring iba ang proseso ko sa paggawa nitong lettering. Pero bago yan, ako si Dieter. Mas piniling magnegosyo pagkatapos ng kolehiyo. Tara, sasama ko kayo sa journey nito. Diskarte Series number 16. Kumuha lang tayo sa internet ng ating magiging sample para sa ating guide. Kunin muna natin ang gusto nating sukat. 7 inches height ang napili natin. Readable na rin kasi siya kahit sa malayuan. Para makagawa ng cardboard lettering, ay kailangan mo itong i-freehand, gaya ng ginagawa ko. O para sa mga beginners, pwede kayong mag-print para hindi na kayo mahirapan. Pagkatapos mag-print ng happy birthday greetings, ay kailangan mo itong gupitin. At ito ang gagamitin mong guide na isasalin sa ating cardboard. Pero kung kaya mo namang indirekta, ay pwede naman. Para less hassle na para sa'yo. Wala kang ipiprint at wala ka ring dagdag na gugupitin. Hayan, tapos na tayo mag-layout. Diretso na tayo sa sumunod na proseso, ang paggugupit. Dahan-dahan lang ang paggugupit para hindi maputol ang ating lettering. Tinime-lapse ko na para madaling tingnan. Pwede nyo muna itong i-practice sa scratch para makabisado ninyo ang ganitong proseso. Tsak, magiging madali na lang yan para sa inyo. Cursive ang madalas natin ginagamit kapag adult na ang celebrator. At bold letters naman para sa kids. May mga cute kasing font na aangko para dito. Pero syempre, depende pa rin sa inyo kung anong gusto ninyong font. Pwede kayong mag-search online para sa mga font na babagay sa inyong team. Basta kung ano ang trip ninyo o kung ano ang mas maganda sa paningin ninyo. Maglalagay tayo ng background sa ating lettering at diretso na natin itong ikakat. Siya nga pala, para sa Dibu Celebration, ang ginagawa nating lettering. Bukod kasi sa paggawa ng styro lettering at cardboard lettering, ay nagde-design din tayo sa mga events. Para sa mga interesado, kami ay nakabase sa Ginubatan Albay. Kaya naming ma-accommodate ang mapiling lugar sa 2nd and 3rd District of Albay. Pwede ninyong subukan ang aming serbisyo. Pwede kayong mag-comment o mag-PM sa ating FB page. Malaking bagay kung magiging bahagi kami ng inyong okasyon. Balik na tayo sa ating ginagawa. Ayan. Dumiretso na rin tayo sa ating pagpipintura. Light to dark o dark to light ang ating sinusunod sa ating pagpipintura para hindi magagawa ng atensyon ang dalawang kulay sa ating lettering. Dahil kung parehong dark o parehong light ang ating gagamitin ay hindi na magiging maganda ang resulta nito. Nasubukan ko na yan dati, kaya nasasabi ko ito. Tapos na tayong magpintura, patutuyuin lang natin ito ng maigi. Narito na tayo sa proseso ng pagdidikit ng ating lettering. Dahil sa pangalawang kinat natin, ay magkakaroon ito ng background o magiging outline effect. Glue sticks lang ang ating ginamit dito. Madali kasi itong matuyo. Ayan, tapos na tayo. Ano sa tingin nyo ang ating gawa? Pwede na ba?